Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Kasunod ng biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado, nagpahayag ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos kay Senator Chis Escudero bilang bagong Senate President. Sa pahayag sa social media, sinabi ni PBBM na dahil sa legislative record at commitment ni Escudero sa serbisyo publiko, napatunayan na niya na isa siyang dedicated leader. Dagdag ng Pangulo, susundan ni Escudero ang aniyay commendable tenure ni Senator Mig Zubiri. Kumpiyansa raw ang Pangulo na ipagpapatuloy ng Senado ang pagbibigay prioridad sa mga batas patungo sa bagong Pilipinas. Ayon kay Zubiri, May 15 pa niya alam na may plano ang ibang senador na patalsikin siya sa pwesto. Aniya, may hindi kasi siya nasunod na instructions mula sa mga taong nasa kapangyarihan. Posible rin daw na may kinalaman ito sa pagtutol niya sa sinusulong na charter change at pagdinig ng Senado sa tinaguriang PDEA leaks. Matapos masangkot si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators, ngayon naman iniuugnay siya sa ilang kilalang kriminal. Sa isang post, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na may mga kasong kriminal ang ilang incorporator sa kumpanya ni Guo na Baofu Land Development Incorporated. Kabilang narito si Zhang Ruijin na sangkot sa umano'y pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Nahaharap din sa kaparehong kaso ang isang nagngangalang Bao Yinglin. Iniugnay ito ni Ontiveros sa dating sinabi ni Guo na tinulungan siya noong 2022 elections ng kanyang mga kaibigan. Tanong tuloy ni Ontiveros, kaya ba tumakbo si Guo para protektahan ang mga nasabing individual? Wala pang tugon rito si Guo. Samantala, sa isang pahayag naman iginiit ni Guo na siya'y Pilipino. Humingi siya ng paumanhin sa mga senador dahil di niya nasagot ng maayos ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao. Aniya, isa siyang love child ng kanyang ama sa kanilang kasambahay. Iniwan siya ng ina at pinalaki at itinago sa farm. Kaya umano siya walang matandaang mga karanasan mula sa isang normal na paglaki. Sabi pa ni Guo, wala siyang koneksyon at di siya protektor ng iligal na operasyon ng POGO sa Bamban. Kasalukuyan pong nagpapatuloy ang pagdinig ng Kamara kaugnay ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea. Mula sa Batasang Pambansa, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, anong nangyayari dyan sa hearing? Sino-sino ang mga dumalo? Yes, Ruth, katatapos nga lang nung executive session ng committee tungkol nga dito sa pagdinig doon sa alleged gentleman's agreement dito sa Kamara. At kung kahapon, no-show yung mga dating gabinete ni former President Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Kamara, ngayon naman ay full force na dumalo sila dating Executive Secretary Salvador Mediadea, Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Lumabas na 8 beses ang official meeting ni Duterte kay Xi mula noong 2016 hanggang 2019. At lahat silang tatlo pinagsinungalingan na may kaalaman sila tungkol nga sa umunoy gentleman's agreement sa pagitan ng dalawang leader. Ayon kay Mediadea, abogado nga niya dating Pangulong Duterte, alam nitong mabuti na hindi dapat nagpapadalos-dalos sa pagpasok ng mga kasunduan lalo kung may kinalaman sa soberanya at karapatan ng bansa. Ayon pa sa kanya, 12 araw lang nang maupo sila sa pwesto nang lumabas yung arbitral ruling ng UN nga at pagsiwalat niya may nabasa siyang column daw na mayroong commitment daw ang Administrasyong Aquino sa pangunguna ni dating Defense Secretary Voltaire Gazmin sa Chinese officials noong 2013 tungkol nga doon sa estado ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang kasunduan umano, mag-deliver lamang ng mga pagkain at tubig para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pero lumabas na kahit pa nanalo na tayo, yung Pilipinas sa arbitral ruling, ay napag-alamang at yun nga, pasok sa ating exclusive economic zone yung Ayungin Shoal, pinagpatuloy pa rin yung estado o status quo ng Duterte administration na tanging tubig at pagkain lang yung ipapadala doon sa BRP Sierra Madre. Malinaw na walang repair na ginawa yung dating administrasyon. Paglilinaw nga naman ni Secretary Lorenzana, nag-umpisa silang mag-repair ng BRP Sierra Madre noong 2021. Ito yung panahon ng bombahin na ng water cannon ng China yung ating mga barko. Sa huli, nagkaroon naman ng motion na imbitahan si Gazmin sa susunod na pagdinig. Pinatawag din nga si
presidential spokesperson, no, dating tagapagsalita ng Pangulo na si Atty. Harry Roque, na nauna na yan nagsiwala tungkol nga dito sa umunoy gentleman's agreement. At yun nga, nauwi kanina yung pagdinig sa executive session para pag-usapan yung ibang mga sensitive detalye na tungkol sa West Philippine Sea. Balik tayo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Dalawa ang sugatan sa plane crash sa San Fernando, La Union. Ayon sa report, bumagsak ang aircraft sa karagatang malapit sa San Fernando Airport. Bumaliktad pa sa dagat ang eroplano. Agad isinugod sa ospital ang piloto at pasaherong sakay nito. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng crash. Nananatiling nasa low risk sa COVID-19 ang Pilipinas sa kabila ng bahagyang pagtaas sa mga kaso nito. Nakapagtala ang Health Department ng higit 800 kaso ng COVID nitong May 7 to 13. Pero ayon sa DOH, mas mababa ito kumpara sa mga naunang pagtaas ng mga kaso. Hindi pa rin daw dapat magpatupad ng travel restrictions kahit may bagong COVID variants na nadidiskubre sa ibang bansa. Sa Singapore, halos dumoble ang kaso ng COVID sa pagpasok ng Mayo. Para sa isang eksperto, mas mainam sa atin dito sa bansa na patuloy na magsuot ng face mask. It's disturbing but we should not be alarmed because it's manageable. Wala tayong sinasabing lockdown, wala po. Normal lives pa lang, tayo pa rin. Kailangan lang natin mag-ingat. Samantala, nagbabala ang Health Department laban rin sa posibleng pagkalat naman ng dengue ngayong paparating na tag-ulan. Payo ng DOH, linisin ang mga lugar na pwedeng maging nesting grounds at kumamit ng mosquito repellent para makasigurado. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar kaninang umaga. Ayon sa monitoring ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas sa 57 pesos and 90 centavos ang palitan pero sumadsad ito sa 58 pesos and 20 centavos per dollar pagdating ng alas 11 ng umaga. Hindigitan pa nito ang pinakamahinang level ng piso mula noong November 10, 2022 nang magsara ito sa 58 pesos and 19 centavos kontra dolyar. Nauna nang sinabi ng Bangko Sentral na di piso mismo ang humihina, lumalaylay lang daw ang halaga nito dahil naman mas lumalakas ang dolyar kung ikukumpara rito. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Sa Kamara naman muling nangalampag ang grupong Manibela bilang pagtutol sa napipintong jeepney phase-out sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kaninang umaga, sinabay ng grupo ang protesta sa pagdinig ng Committee on Transportation tungkol sa programa. Dumalong ilang kinatawan nila sa hearing. Kiit nila, hindi lang mga tsuper kundi pati mga commuter ang nahihirapan dahil sa ngayon marami sa kanila wala raw masakyan. Pinalawig ng isang linggo ang palugit sa paghihigpit sa mga e-bike at e-trike na daraan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, hindi pa titikitan ang mga mahuhuling e-vehicles sa national, circumferential at radial roads. Extended daw ang kanilang information campaign sa mga motorista kaunay ng ban. Pero pagdating ng Lunes, May 27, magbumulta na ng 2,500 pesos at mai-impound ang sasakyang mahuhuli. Bantay presyo naman po tayo, tumaas ng hanggang 10 piso ang kada kilo ng manok sa ilang palengke sa Metro Manila. 190 pesos per kilo ang manok sa Paco Market mula sa dating 180 pesos. Sa ibang palengke naman, naglalaro ng 170 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng manok. Base po yan sa price monitoring ng Department of Agriculture. Ayon sa mga tendera, tumaas ang presyo na pinapasa ng supplier kaya nagmahal ang kanilang paninda. Sa ibang balita, pinalaga ni dating Presidential Legal Advisor Salvador Panelo ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na walang ginawa ang mga nakalipas na administrasyon para ayusin ang pinsalang iniwan ng Typhoon Yolanda. Ayon kay Panelo, tila mali ang impormasyong nakarating sa Pangulo. Nitong administrasyon nga lang daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, libu-libong pabahay para sa mga nasalanta ang nakumpleto. Pautal-utal ang rehabilitation projects dahil taunan kung ilabas
ng budget department ang pondo para rito. Naungkat ni Pangulong Marcos ang issue kahapon matapos bumisita sa Tacloban at kinamusta ang rehabilitasyon doon. November 2013 ang manalasa ang bagyong Yolanda na isa sa mga pinakamalakas na tropical storm sa kasaysayan. Mahigit 6,000 ang namatay. Nag-iwan ang bagyo ng malaking pinsala sa Visayas, partikular sa Samar at Leyte. Sabik na ang Pinay fencer na si Sam Catantan na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Umuwi sa Pilipinas kahapon ang Pinay athlete na nag-aaral sa Amerika. Dito na gagawin ang kanyang training para sa palaro. Si Catantan ang unang Pinoy fencer na lalaban sa Olympics matapos ang 3 dekada. Makakaharap din niya ang isa pang Pinay na si Maxine Esteban na lalaban para sa Ivory Coast. Very proud of her po kasi talagang nakakatuwa po na pareho po namin natupad yung dreams namin to make it to Olympics. And if ever po na magkakatapat kami, syempre that's very unfortunate po, pero it is a competition. And everyone po in that tournament, they're there for a reason. They're there because they deserve to be there, and we are there because syempre pinaghirapan po namin yun, and we're dedicated and we're very passionate to the sport. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaking nag-amok at nanakit pa ng pulis sa Caloocan, arestado. Napag-alamang suspect din pala siya sa kasong rape. Sa pulsa video, 7 taong gulang na lalaki pinagpapalo ng kanyang tiyuhin sa Cebu City. Ang punot dulo niyan, away bata. At bata sa Argentina, gumapang ng hanggang 70 metro sa labas ng kanilang bahay nakarating sa kalsada. Alaga nilang aso sumunod at pinantayan ng bata. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.